Breaking news po mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Pokwang nanawagan na wag naman daw idamay yung nanay ni Vice Ganda. Kasi po matanda na raw ito at talagang may edad na. At hindi naman daw ito artista para daw idamay sa issue ng kanyang anak na si Vice Ganda na bakla. Mga kababayan, ang sabi niya dito, wag naman po kayong ganyan. Kung may offend man sa joke ni Vice Ganda, wag naman po idamay ang nanay. Kasi hindi naman artista or politiko ang kanyang ina. Kaming mga artista at politiko ay tanggap namin na nababash kami. Kahit minsan masakit. Wag naman si Nanay Rosario. Please lang. Aba, si Pokwang mga kababayan nananawagan dahil nadadamay daw ang nanay ni Vice Ganda na wala naman daw kinalaman. Pokwang, itanong mo kaya kay ano yan? Kay bakla na Vice Ganda na bayot. Naisip ba ni Vice Ganda na sa kalagayan ni Tatay Digong nakulong sa dahig sa ICC, nagawa pa niyang pagtawanan at laitin at gawang pulutan sa kanyang concert? Dapat tinanong mo yan kay Vice Ganda bago ka magpayo. Masisisi mo ba ang mga nagmamahal kay Tatay Digong kung gaano nila laitin ang isang dating pangulo na nakulong dahil napagkaitan ng batas na umiiral dito sa Pilipinas? Ngayon, nananawagan ka na wag idamay yung nanay niya. Dapat si Vice Ganda ang sinabihan mo na wag niyang bastusin si PRRD. Nakakulong na ngayon tao. 80-year-old na, matanda na. Giniginaw pa doon. Tapos, dagdagan mo pa yung kalungkutan na nararamdaman ng mga nagmamahal kay PRRD. Hindi rin naisip ni Vice Ganda na masasaktan lalo yung pamilya ni PRRD sa ginawa niyang ito. Na ginawa niyang pulutan, ginatasan niya sa kanyang show. Ngayon, magpapayo ka. Ano pa ang sabi ng iba? Never forget na buong pagmamahal siya. Greet ni PRRD nung birthday at puro magagandang salita ang narinig niya sa presidente na 80-year-old. Isipin mo, birthday ni PRRD. Birthday mo pala. Binati ka pa. Walang masama na sinabi at ginawa si PRRD sa'yo, pero anong ginawa? Anong ginawa mo? Ginatasan mo. Pokwang, dapat sabihan mo yan kay Vice Ganda. Tapos sasabihin mo, wag idamay yung nanay. Diyos ko Lord, Pokwang naman. Syempre, kakampihan mo yan kasi kaibigan mo yan. Ano pa sabi? I'm sure, di naman niya nalilimutan yan. Pero yung dinamay natin ang nanay na hindi naman artista or politiko, maling-mali po yan. Hindi naman si Nanay Rosario nagsulat ng script ni Meme or nag-utos sa kanya na ganun ang joke niya. Itong si Pokwang naman, hindi naman nag-iisip. Hoy Pokwang, nag-iisip ka ba? Mapipigilan mo ba ang damdamin ng tao? Mga kababayan, no? Nagpapayo, dapat payuhan mo yung kaibigan mong bakla. Kung paano binasto si Tatay Digong. Mga kababayan, panoorin natin yung bidyong ito. Itong Pokwang na ito, ang advisean mo, si Vice Ganda, hindi yung mga tao.
'Di ba sumikat yung kaibigan mo dahil sa panlalait? Diyos ko Lord naman, pokwang naman. May edad ka na rin. Mag-isip ka. Tignan mo itong kaibigan mong Sodoma na ito. Paano niya nilait si Camarcoleta at itong PRRD na minahal ng taong bayan? Anong ginawa niya? Ginatasan niya. Itong pokwang na ito, di ka rin nag-iisip eh. Ito po yung video mga kababayan, no? Ito po. Sumasaw-saw din ito eh. Pokwang, wala akong ano sa'yo ha. Ang payuhan mo, ang payo ko sa'yo, yung pinayo mo, ipayo mo dyan sa kaibigan mong Sodoma. Ginigigil mo din si The Wonder eh. Ito po. Ang mga netizens ngayon dahil maging ang nanay ng TV host comedian na si Vice Ganda ay idinadamay nila sa ginawa ni Vice kay dating Pangulong Duterte. Kaya naman nakikiusap ngayon ang TV host comedian na si Pokwang na huwag idamay ang nanay ni Vice Ganda na si Nanay Rosario sa kung anumang galit ng mga netizens kay Vice dahil matanda na raw ito at wala namang kinalaman sa issue ng anak nito. Grabe na ang mga netizens ngayon dahil maging ang nanay ng TV host comedian na si Vice Ganda ay idinadamay nila sa ginawa ni Vice kay dating Pangulong Duterte. Kaya naman nakikiusap ngayon ang TV host comedian na si Pokwang na huwag idamay ang nanay ni Vice Ganda na si Nanay Rosario sa kung anumang galit ng mga netizens kay Vice dahil matanda na raw ito at wala namang kinalaman sa issue ng anak nito. O mga kababayan, wala daw kinalaman yung nanay. Totoo naman na walang kinalaman yung nanay ni Vice Ganda na Sodoma. Yun nga lang, itong ginawa ng kaibigan mong Sodoma na ito ay maling-mali. It's a wrong move na gawin niyang katatawanan at pulutan ito. Gaya ng ginawa niya kay Jessica Soho. Itong ginawan mo ng kabastusan ay Pangulo ito. Ito yung nagsisilbing imahe ng Pilipinas. Maraming nagmahal kay PRRD. Tapos ganunin mo na lang. Sasabihin mo, Pokwang, wag naman idamay. Ang nanay ni Vice Ganda, wala namang kinalaman ito. Hindi naman artista o politiko. Wag niyong idamay ito. Sabi niya mga kababayan, wag daw idamay. Ang galing. Anong sinasabi ng mga netizen mga kababayan? I-check nga natin kung anong sinasabi ng netizen. Wait lang, basahin ko muli. Wag naman po kayong ganyan. Kung may offend man sa joke ni Vice Ganda na Sodoma, wag naman po idamay ang nanay niya. Kasi hindi naman artista or politiko ang kanyang ina. Kaming mga artista at politiko ay tanggap namin na nababash kami kahit minsan masakit. Wag naman si Nanay Rosario. Dapat yung sinabi mo, in-advise mo sa kaibigan mong si Sodoma. Si Vice Ganda, sabihan mo siya, oy bakla, umayos ka, ganun. Huwag mong bastusin yung dating Pangulo. Nilalait mo pa, ganun na nga ang kalagayan. Tapos papaano ka pa, exclusive for DDS only, jet ski promo for today, prohibited for Pinklawan and BBM supporters. Wrong move ka dyan, Vice Ganda. Sasabihin mo, wag idamay ang nanay. Mapipigil mo bang damdamin ng mga tao na nasaktan? Ng kaibigan mong Sodoma na yan? O ano? O di ba mga kababayan, no? Tignan mo yung nanay mo. Iniisip mo ba yung edad ni Tatay Digong na ganun na nga paika-ika, may karamdaman na. Pero anong ginawa mo? Binastos mo at winalangya mo. Dapat Pokwang, bago ka mag-advise, unang pinuntahan mo, tinawagan mo si Vice Ganda.
Oy, Syokla, ba't mo naman ginanon si Tatay Digong? Di mo alam meron ka ring nanay na may edad na. Paano kung balikan ka ng mga nagmamahal kay Tatay Digong? Yung ginawa mo kay PRRD, gawin din sa nanay mo. Baliktarin natin ang sitwasyon. Yung nanay mo ang nakulong. Tapos, gawan ka ng ganon. Anong masasabi mo? Huwag idamay ang nanay ko? Huwag idamay ang tatay ko? Dapat yan ang sinabi mo sa kaibigan mong Sodoma. Ikaw pokwang, di ka din nag-iisip eh. Anong sinasabi ng mga netizen, mga kababayan? Ito po. Ito, pakinggan natin. O, tignan natin. Bakit po hindi ba matanda si PRRD? O, pokwang, hindi ba matanda si PRRD? 50 pa lang ito? Mas matanda yung nanay ni Vice Ganda kaysa kay Tatay Digong? Halos magsing edad lang ito, mga kababayan eh. Itong nanay ni Sodoma na si Vice Ganda. O, sabi ng netizen, ayan no, Teresita magtanong, sabi niya, bakit? Hindi ba matanda si PRRD? O, sabi ni Isalin, ha 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 ha, maganda pala si Diwata. Yari na. Dami kakampi ng mga kriminal at magnanakaw, walang utak at hiya. When the demons strike, the demon cry too. Sabi ni Jeannie Ann. Mga suko man, di mo naghuna. Di ko maintindihan. Si PRRD pa pala, ano sa paningin bata? Sabi ni Sosima Cadenas. Mga ipokrito, bakit nung laitin ni Duterte ang Diyos, hindi kayo nagngangawa? Ang nilait ni Tatay Digong, Diyos. Diyosan, hindi tunay na Diyos. Ang kukulit nyo Ano pa sabi dito, mga kababayan? Okay lang kung si Vice lang sana. If okay lang, kawawa naman si nanay niya. Hindi nga nangingialam kahit sa show, nadadamay tuloy. Kasalanan din ni Vice Ganda, mga kababayan. Kasalanan ni Vice Ganda kung ang nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Sa tingin mo, magiging tawag dito? Ikaw lang yung babanatan ng netizen, yung mga natamaan mo at nasaktan mo. Sa tingin mo, hindi idadamay yung nanay mo dito? Kasasabihin ni Pokwang, wag naman po tayong ganyan. Kung may offend man si Vice Ganda, wag naman po idamay ang nanay niya. Kasi hindi naman artista or politiko ang kanyang ina. Kaming mga artista at politiko ay tanggap namin na nababash kami. Minsan masakit naman. Si Nanay Rosario, please, wag niyong idamay. Aba, wag daw idamay. Mapipigil mo ba ang tao? I'm sure hindi naman nalilimutan yan, pero yung idamay natin ang kanyang nanay, hindi naman artista or politiko, maling-mali po. Pokwang, yung mga ina-advise mo, sabihan mo si Vice Ganda. Huwag kang magngaw-ngaw dyan. Nakikisaw-saw ka din Wala ka din sa ayos Kung mag-advise ka, diyan sa Sodoma na kaibigan mo na si Bakla. Sitado nga Maigi ng magnakaw, wag lang mamakla. Supalpal kayo ngayon, nag-iiyak kayo kasi nadadamay yung nanay niya. Ikaw ba naman ang laitin? Pati si Marcoleta, nilait din. Akala mo sinong maganda itong si Vice Ganda? Kung hindi artista ito, pag nasalubong mo sa kanto, pagkakamalan mong adikto. Mga kababayan, pagkakamalan mong scammer ng mga OFW, lalo sa immigration. Tignan mo ang mukha Akala mo laging nagpupuyat.
Hindi naman call center. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Sasabihin ni Pokwang, wag idamay ang nanay. Sabihan mo, yung si Vice Ganda, wag magmataas. Wag mang lalait. Ang dami niya nang nilait. Sisikat dahil sa panlalait. Yung iba naman mas sumikat, hindi naman nanlalait. Ako nga sumikat, hindi naman ako nanlalait. Mga kababayan, di ba? O si Jessica Soho, nilait mo sa lechon, sa mga gahasa issue na yan. Si Nora Honor. Di ba? Ang dami mong binanatan. Pati si BBM, hindi nakaligtas. Pangiwi-ngiwi. Yung kapartner ni Christopher Min, ginawa mong mga kasabwat mo. Buti hindi ka pinalagan ng mga BBM supporters. Pero mga kababayan, papalag yung mga BBM supporters pagka hindi nilait si Tatay Digong. Kasi yun yung ganti nila kay Tatay Digong eh. Makita at mapagtawanan ng mga supporter ni Sodoma na puro tanga naman. Di ba mga kababayan? O ano masasabi nyo? O, di ba? Deserve mo na anuin ng taga-suporta ni Tatay Digong kasi yung kagaspangan ng ugali mo na panlalait, sabi ko nga sa iyo, yung ganti ng langit digital, tignan mo, nakakarma ka na, yung nanay mo, tinitira na rin ng netizen. Pati yung alaga mong aso, hindi makakaligtas dyan. Pati yung alaga mong baboy, yung alaga mong pusa at aso, nako, hindi ka ligtas dyan. Pag nakita ng netizen yan, i-bash din yan. Baka pag makita yan, i-infon yan. Dalhin dyan sa kulungan ng mga aso. Aso yan ni Vice Ganda, ikulong yan. Pakalat-kalat sa kalye. O ngayon, sasabihin mo Vice Ganda, Vice Pokwang, payuhan mo yung kaibigan mo na si Vice Ganda na magbago ng ugali. Kasi yung kasikatan, bukas wala na yan. Ngayon mataas ka, bukas mababa ka. Tandaan mo yan. Pokwang, bilinan mo yung kaibigan mo. Baka magbago pa. Hindi pa huli ang lahat. Magsisi sa mga kasalanan niya. Di ba mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Sana po nakapulot po tayo ng aral. Kasi itong Vice Ganda na ito, nagmamalabis na sa kanyang kasikatan. Kala niya siya na yung sikat. Siya na yung pinakamaganda. Makapanlait, akala mo hindi pangit. Mga kababayan, isang like po, isang share, at isang subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po mag-join button po kayo sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung ating ginagawang paggawa ng mga content na ganito. Salamat po ng marami mga kababayan. Malapit na nating ma-reach yung 300,000 na subscriber natin. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagsubaybay at pagsuporta sa ating mga ginagawang content na ganito. Mabuhay po mga kababayan. Ipag-pray po natin si PRRD na maging malusog, makauwi ng Pilipinas. At ipag-pray natin ang Pilipinas na magkabati-bati para na makapag-focus ng mga leader ng gobyerno natin na magkaroon na ng direksyon ang bansang Pilipinas. Salamat po. Mabuhay.